May makikilala kang mga tao sa buhay na hindi mo agad maintindihan. Hindi dahil mahirap silang intindihin, kundi dahil sila mismo ang hindi buo sa sarili nila. Kasapin mo sila at ang sagot ay laging ewan, tingnan natin o bahala ka na. Hindi mo alam kung saan ka tatayo. Hindi mo alam kung may pupuntahan ba ang usapan. Akala mo simpleng pag-iwas lang sa desisyon. Pero sa mas malalim na tingin, takot yun. Takot na magkamali, takot na masisi, o minsan, takot lang talagang manindigan para sa sarili. Pero bilang tao, bilang pinuno, bilang kaibigan, hindi natin kailangang sabayan ang kalabuan. Kailangan natin maging malinaw sa gitna ng mga taong hindi alam ang gusto nila. Unang aral, magtakda ka ng direksyon. Kung hindi sila makapagdesisyon, tulungan mo silang makita ang daan. Hindi mo sila pipilitin, pero hindi mo rin hahayaang hilahin ka sa kawalan. Pangalawa, ilagay sa papel ang usapan. Ang alaala ng tao lumilipas, pero ang dokumento nagsisilbing paalala. Kung napagkasunduan, isulat, hindi dahil hindi mo sila pinagkakatiwalaan, kundi dahil gusto mong malinaw ang lahat para sa kapakanan ng bawat isa. Pangatlo, alamin ang limitasyon ng pagtulong. Hindi mo responsibilidad ayusin ang panindigan ng iba. Kung paulit-ulit ka nang nasasaktan, nalilito at nauubos, pagkaoras na para umiwas. Hindi bilang pagsuko, kundi bilang proteksyon sa sarili. Sa mundong puno ng ingay, ng pag-aalinlangan at ng hindi matapos-tapos na bahala na, maging tao kang may paninindigan. At kung kailan mo kailangan harapin ang mga taong malabo kausap, harapin mo sila ng malinaw, buo at may respeto. Dahil sa dulo, hindi mo kontrolado ang panindigan ng iba, pero kontrolado mo kung paano ka manindigan para sa sarili mo.